Hello mga abe. So nung isang araw nasa Foodie World tayo sa may Kennedy Commons. Dito naman tayo sa Highland Farms sa may Ellesmere and Kennedy so gagawa tayo ng isang recipe mamaya na ipapalabas natin sa YouTube channel natin. Pero tingnan natin muna sa loob kung ano yung mabibili dito. Okay? O, di kasamahan nyo ako mga abe. So nandito nga tayo sa Highland Farm. So pupunta lang tayo sa may doon tayo pumunta sa produce section. Bibili tayong spinach. Okay? Pero papakita ko sa inyo yung produce section dito. Gusto ko yung tsura eh. No? Ibot ko kayo. Umpisahan natin dito hanggang sa dulo. Lalakad tayo ha. Ito lang area na to. Sa akin maganda eh. Gusto ko yung pagkakasalansan eh. So tingnan natin ha. Rapini. Yung dapat ang bibiling ko rapini eh. Pero mamaya sa video ko papaliwanag doon sa may YouTube kung bakit hindi yun ang bibili natin. Ang ganda oh. Diba? Actually sa umaga mas maganda siya eh. So bili tayo nito. Magkano to? Spinach, isang talya, isang pangkos, isang bikis na yan, $299. So ito lang kailangan natin. Bibili tayo ng lotto ticket. Okay? Bukod pala dun sa spinach, naubusan ako ng parmesan cheese. So bibili tayo yung pangkaraniwang parmesan cheese lang. Kasi may talagang mahal yun eh, parmesan cheese yun eh. Yung budbud lang dito sa dairy, hindi ito sa kabilang side yun. Tingnan natin kung meron dito parmesan cheese. So wala, dun tayo sa kabila. Ito dito meron ito pala. Yun doon sa Cheesean. Actually dito sa Highland Farm hindi lang produce maganda, pero ang pinakasikat dito at gusto kong binibilan dito yung mga karne. Masarap ang karne, maayos ang karne nila dito eh. Kaya medyo may kamahalan lang pero pwede na. Okay, walang parmesan cheese dito ah. Ano tayo parmesan cheese? Ito siguro. Ito lang. Pwede na to. Okay na to sa akin. Okay. So parmesan cheese saka itong spinach. Okay. Hi. Only this. No bag. No bag? Yeah, no bag. The bag? One bag? No, no bag. No bag. Yeah. Thank you. Bye-bye. Dito na nga pala tayo sa bahay at tayo po ay magluluto ng rapini and beans. Kaso mo, ayon sa mga napagtanungan ko, ang rapini po yung kaninang nakita nyo sa video na tinitingnan ko sa may produce section. Para siyang broccoli or kale. Pero according sa mga napagtanungan ko, medyo mapait daw siya. At earthy taste, no? So pag mapait, definitely hindi siya kakainin ni Mrs. JDL. So ayoko isugal, baka masayang lang. So instead na rapini ang gamitin natin, spinach, no? At gagamit tayo nito, primo. So itong dalawa na to together to mga $5 lang ito. Naubusan lang ako nito pero usually sa bahay meron kayo nito, itong parmesan cheese, no? So dito sa laging may mga ganito yung mahilig magpasta.
Laging may ganyan. Naubusan lang ako. So, all in all, ito lang kailangan natin talaga. Tapos may tinapay naman tayo. Hindi na natin kailangan bumili ng Italian bread. Meron naman tayong pandesal. Yan ang gamitin natin. Dinner natin ngayon to. Ito optional. Pampabango lang to. Yung seasoning blend ng aglio olio. No? Meron naman siguro kayong olive oil. Importante yun. Siyempre. Tsaka optional to. Kung gusto nyo na maanghap. Crush. Dry chili. So, lulutuin ko na. Hindi ko nahihiwa. Hindi ko na pakikita siya yung paghihiwa. No? Kasi bawang lang naman ang hihiwain ko dito eh. Okay? So, yung proseso na. Pakikita ko sa inyo. Points of view. Gamit ang ating, wait lang. Gamit ito mga abe. No? Ang ating Meta. Okay? The Take Back Authority. Okay, so mga abe, ayan, okay na. Pinainit na natin yung yung ano natin, yung ating kaserola. No? Or pan. No? Lalagyan lang natin ng olive oil. Maging generous ng konti sa olive oil. Wala dapat sa gitna. Na uwang yan. So, okay na yan. So, kapag nilagay nyo yan, pwede nyo ilagay agad tong garlic. No? Kasi parang gusto mo rin siyang i-infuse yung garlic mo at saka yung oil mo, ma-infuse yung oil. Pero kung meron kayong infused garlic oil, kahit hindi na, no? At kahit medyo bawas na yung garlic, no? So, lagay mo lang yan ng konti. Tapos, lagay mo na rin tong dry chili, no? Ito, optional to mga abe, Gusto lang namin may kick ng konti. No, yan. So, lagay mo na yan. Yan. Pero, nasa sa inyo kung gaano kadaming garlic ang ilalagay ninyo. Pero, okay na yan. No? And olive oil. No? Tapos, pag naaamoy nyo na yung infuse ng garlic, no, pwede nyo nang ilagay yung beans. Okay. So, mga abe, yan. Naaamoy ko na yung garlic. Konting sandali na lang. No? Lalakas mo na ng konti. Yung apoy mo. And then, ilalagay na natin tong beans, no? Hugas na tong beans natin. White beans pa lang ginamit natin dito, no? So, ilalagay mo na siya. Tapos, papalambutin lang natin siya, mga abe. Kung gusto nyo lagyan ng asin, pwede rin. Ako hindi ko nalalagyan ng asin. Kasi, medyo nagbabawas tayo ng asin. No? So, lalagyan mo lang siya ng konting, pagkulo niya ng konti, lalagyan mo lang ng konting tubig. At pagka medyo kumulo uli, paglagay niyo ng tubig, pwede na nating ilagay itong hugas na, spinach natin. So, tansyahan na lang yan. Parang marami to, pero pagka naluto na yan, nababawasan yan eh. So, pwede nyo pa siyang gamitin or kainin ng hilaw, or gawin sa salads, no? Or lagay sa mga ibang klaseng lutuin ninyo. Sa mga instant noodles, pwede rin to. Para medyo sumistansya yung inyong instant noodles kung medyo pang emergency o nagtitipid sa budget. Okay, so yan mga abe, kumukuro pa rin. Ngayon, medyo na siya, malambot na. Lalagay na natin to mga abe. Lalagay na natin to. Pwedeng lagay yung tangkay, pwedeng hindi. Ako lalagay ko, sayang din eh. No? Yan. Dadamihan ko ng konti. No? So, kailangan siya luto. Hindi siya kailangan half cook. No? Kailangan mas luto siya. So, lagyan nyo lang ng konting tubig. No? Ayan. Tapos, talagyan na natin itong parmesan cheese. Para maglasa na siya. No? Tapos, lagyan na rin natin ito. Konti lang parmesan cheese. Lagyan na rin natin itong aglio olio. Konti lang. Para yung aroma. No? Yan. Lagyan natin dyan. Tapos haluin natin ng konti. Lagay natin sa ilalim para maging pantay. No? So yung ating spinach maglalagay ng juice yan. Kasi yung rapini dapat hihiwain yun eh. Kaso hindi nga rapini gagamitin natin itong spinach. No? So yan. Lagyan pa natin ng konti mga abe. No? Konting parmesan cheese pa. Yan. Lagyan natin. Tapos pag kulo nito, takpan natin. Tapos pag kulo uli, haluin natin. No? Pagka medyo natuyo, lagyan lang ng konting tubig. Pero mahinang apoy na lang siya mga abe. Okay. Tapos pagkatapos nun, ready to serve na. No? Yan. After 5 minutes na pinapakuluan natin siya, tingnan natin sa loob.
Ayun. Pag na-achieve nyo na yung ganitong kulay, no? Yung hindi masyadong hilaw, tapos yung lapot, no? Ayan, no? Okay na to. Luto na to, mga abe. No? So, ako, titikman na natin yan. No? So, dito na natin lalagay. Kapraso lang, tikim lang naman. Kuha tayo ng beans, saka sauce. Yan. Yan. Tsaka itong spinach natin. No? Tapos titikman na natin. Meron natin toasted pandesal. Ayan. Ano pa yung konting sauce. Yan. So, patayin na natin yan. Settle lang natin to ng another 3 minutes to 2 minutes. No? Para mas absorb pa niya, lalagyan natin ito. Yan. Parmesan cheese more. Okay? Tapos, titikman na natin, mga abe. Kukunin natin yung tinapay dito. Ito, pandesal. Yan. Yan, mainit pa, no? Tara, lagyan natin to. No? Yan. So, nag-set na yung ating, sauce dun sa, sa gulay. Tapos, natunaw na yung parmesan cheese. Tikman natin siya. Nati-taste yung masarap ha. Maganda pagkakaluto. Tapos, yung aroma ng aglo olio. Pero, kung gusto nyo pa nang ma-improve, siguro next time dadagdagan ko pa ng more garlic, no? Tsaka ng dry chili. Pero okay na siya, no? Kakaibang recipe na pwede nyo gawin sa bahay. Mabilis lang, mura pa. So yun lang, mga abe, ang ating content today. Sana kahit pa paano nagustuhan nyo yung content natin. Bigyan nyo naman ako ng thumbs up, no? Tsaka i-share nyo na rin. At kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na rin kayo sa ating Kuya JDL channel. Marami rin kayo matututunan kahit pa paano. Sige, mga abe, best regards, Kuya JDL. Tatik back authority.